Yon! Tama yung pinindot mo, bossing, hindi ka nagkamali. Nga pala, kailangan yung mapanood itong part 9 na to dahil hindi nyo ma-appreciate yung part 10, which is the worst movie. Hindi nyo siya masyadong maiintindihan at madaming kulang sa informasyon. Nandito sa part 9 ang lahat ng kailangan nyong malaman para ma-appreciate nyo yung part 10. Okay, let's go! Kasalukuyan sa Oyahay, boring at walang magawa ang mga part-timer. Tapos ay tinanong ni Seki si Murayama kung magkukwit na ba ito sa Oyahay. Bakit mo tinatanong? Sagot naman ni Murayama. Dahil ito sa tinanong ni Murayama kay Cobra pagkatapos ng laban sa container yard. Dahil dito sinabi ni Murayama na, kung aalis ako sa Oyahay, tatanggapin niyo ba ako sa Sano Hoodlum Squad? Dagdag pa ni Seki. At nababanggit mo din naman sa akin na gusto mong sumali sa Sano Hoodlum Squad. Tapos ay biglang napatayo ang tatlong kasamahan nila sa likuran at hindi malaman ni Murayama kung paano ito magpapaliwanag. Sinabi nito na, idea ko lang naman yun. Dagdag pa nito, mukhang masaya sa Sano Hoodlum Squad. Tapos ay biglang nagalit si Seki at sinabi nito na, ang ibig mo bang sabihin ay boring kaming kasama? Sinabi naman ni Murayama na, hindi naman sa ganon. Tapos ay iniba nito ang usapan. Sinabi nito na, napakadelikadong laban nang naging laban natin sa container yard. At kagad namang naligaw si Seki. Sinabi nito na, kahit hindi isama ni Todoroki ang mga full-timer, ay kaya nating magtagumpay sa laban na yun. Ito yung mga panahon na hindi isinama ni Murayama ang mga full-timer dahil masyadong mapanganib ang laban na haharapin nila. Subalit dumating pa rin sila kasama si Todoroki. Sinabi ni Murayama na, kinikilabutan ako kapag naaalala ko ang pagkakataon na yon. Samantala, ngayon naman ang season ng mga bagong pasok na estudyante. Nagsimulang magpakilala ang isang bagong estudyante mula sa first year level. Siya si Dai Nakagoshi. Sinabi nito na, kung may problema kayo, sabihin nyo lang sa akin. At ito naman si Jamuo. Palagi itong nabubuli ng mga kapwa niya estudyante. Sa kabilang banda, nagtungo sa rooftop ang ilang mga freshman para sabihin sa lalaking nandito na magmula ngayon ang rooftop na ito ay pagmamayari na ni Nakagoshi. Siya si Takaho Tsukasa. Siya ang kasalukuyang humahawak sa rooftop mula sa second year level. Kasabay nito, tumatakbo naman si Jamuo patungo sa rooftop para magsumbong kay Tsukasa. Subalit inabutan nito na nakabagsak na ang mga freshman. Tinanong ni Tsukasa si Jamuo kung sino ang mga ito. Sinabi ni Jamuo na tauhan sila ni Nakagoshi. Pumasok din pala dito sa Oyahay si Nakagoshi mula sa middle school. Patanong na sagot ni Tsukasa. Ayon kay Jamuo, si Nakagoshi ay kilalang mahilig sa hip-hop. Dagdag pa nito, sasali ako sa grupo mo. Wala akong grupo, sagot naman ni Tsukasa. Paano na ako? Ano ang gagawin ko? Tanong naman ni Jamuo. Sinabi ni Tsukasa na si Todoroki ang leader ng mga full-time student at kasalukuyang kasama nito si Chuji at Shibaman. Wala akong pakialam kay Chuji at kay Shibaman. Subalit hindi ko kilala si Todoroki, sagot naman ni Jamuo. Dagdag pa nito, mukhang si Todoroki ang kokontrol sa lahat ng full-time student. Subalit, tatlo lang sila. Gulat na tanong nito. Hindi naman mahalaga ang bilang ng miyembro, sagot naman ni Tsukasa. Sadyang malakas lang talaga si Todoroki. Habang naglalakad ang tatlo, sinalubong sila ng mga tauhan ni Nakagoshi. At sinabi nito na, binati na ni Nakagoshi ang lahat at boom, one hit. Sinabi ni Todoroki na, hindi ko kayo kailangan batiin. Ang pagbati na tinutukoy nila sa Oyahay ay isang duelo o pakikipaglaban. Sa rooftop naman, pinaalis na ni Tsukasa ang mga tauhan ni Nakagoshi. Wala ba tayong nakakatuwang mapag-uusapan? Tanong nito kay Jamuo. Tapos ay bigla nitong naalala noong ninakaw ni Fujio at ni Jamuo ang panty ng ate ni Shibaman. Siya si Shiba at ito ay miyembro ng all-female biker gang na kung tawagin ay Ichigo Milk. Hindi ako yon, sagot naman ni Jamuo. Tapos ay nagpasalamat si Tsukasa kay Jamuo. Dahil kay Jamuo, kaya naging kaibigan niya si Fujio. Naisip ko lang, ano kaya ang mangyayari kung nandito si Fujio? Tanong naman nito. Sinabi ni Tsukasa na, sigurado, araw-araw niyang lalabanan si Todoroki. Sinabi ni Jamuo na, nang mabalitaan ko na papasok kayong dalawa ni Fujio sa Oyahay, ay sigurado ako na kaya niyo itong pamunuan. Isang taon nang nakalipas, sabay na pumasok si Tsukasa at si Fujio sa Oyahay. Dahil pinangarap ng dalawa na makuha ang top sa eskwelahan na ito. Subalit 2 linggo pa lang ang lumilipas, nagkasakit ang lolo ni Fujio, kaya kinailangan nitong umalis sa Oyahay para samahan ang lolo nito. Sinabi ni Tsukasa na, binitawan ko na ang pangarap na pamunuan ng Oyahay. Dahil ba nag-transfer na si Fujio? Tanong naman ni Jamuo. Hindi yun ang dahilan. Pagtanggi naman ni Tsukasa. Nagtataka si Jamuo kung ano ang nangyari kay Tsukasa. Pagbaba nito ay nakasalubong niya si Nakagoshi. Sinabi nito na, ano ang nangyari? Ang akala ko ay pamumunuan mo ang Oyahay. Subalit hindi siya sinagot ni Tsukasa. Sinabi pa nito na,
Sa palagay ko, imposible para sa'yo na gawin ito ng mag-isa. Dagdag pa nito, baka mas malakas pa ako sa'yo ngayon. Tapos ay umalis na ito nang hindi pa rin sumasagot. Pahabol ni Nakagoshi na, kung hindi mo tatalunin si Todoroki, ako ang gagawa. Si Todoroki, ang kasalukuyang namumuno sa lahat ng full-time student. Subalit dahil kay Nakagoshi, nagsimula ng mahati ang mga full-timer. Maliban sa mga malalakas na estudyante na to, ay may isa pa na mas malakas. Ito ay si Hanaoka Fujio. Siya ang matalik na kaibigan ni Tsukasa. Samantala, dahil inip na inip at walang magawa ang mga kolokoy, naisipan nila na pagpustahan ng mga full-timer kung sino ang mananalo at magiging bagong leader. Sinabi ni Nakakoki na, ano kaya ang mangyayari ngayong taon? May makakatalo kaya kay Todoroki? Tumataya sila sa mga larawan na nakalapag kung sino ang sa palagay nila na mananalo. Tuwang-tuwa si Murayama sa naisip ng mga kasamahan nito at tinanong nito kung paano nila ito ginawa. Sinabi ni Seki na, maaga kaming nagpunta dito sa eskwelahan para gawin ito. Tapos ay binatukan siya ni Murayama. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sambit naman nito. Sinabi ni Nakabayashi na, tumaya na kayo kung sino ang boto nyo. Tapos ay ipinakita ni Nakazono ang larawan ni Nakagoshi. Ang sumunod na ipinakita ni Nakazono ay ang larawan naman ni Tsukasa. Subalit kasalukuyan nitong natutulog ngayon ayon kay Nakakoki. Sinabi nito na, kapag nagising ito, siguradong kaya niyang patumbahin si Todoroki. Bilisan nyo, gisingin nyo siya. Parang tangang sagot naman ni Murayama. Si Tsukasa ay nabansagan bilang natutulog na leon sa Oyahai dahil tumigil ito sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda naman, tinanong ni Chuji si Todoroki kung ano ang gagawin nila sa mga freshman. Dagdag pa nito, kailangan nating ipaalam sa kanila na ikaw ang leader ng full-time student. Hindi ito tungkol lang sa mga full-timer. Kabilang din sa layunin ko ang mga part-timer. Sagot naman ni Todoroki. Tapos ay naalala nito ang binitawang salita ni Murayama na, baliwala din kung malakas ka lang sa suntukan. Sa rooftop naman, pinipilit ng dalawang estudyante si Tsukasa na lumaban sila sa grupo ni Nakagoshi dahil nasakop na nito ang lahat ng freshman. Dagdag pa nito, nakahanda kaming lumaban kasama mo. Sinabi ni Tsukasa na, kahit ilang beses niyo pa akong pilitin, wala na akong balak na kunin ang top. Gaano mo katagal paninindigan yan? Wala na si Fujio dito, sagot naman ni Jamuo. Sa kabilang banda naman, nagtanong ang lolo ni Fujio kung ano ang balak nito sa kanyang pag-aaral. Sinabi nito na, balak kong bumalik sa Oyahai. Para saan? Para patunayan mo ba ang lakas mo? Tanong naman ng lolo nito. Siyempre naman po, sagot naman ni Fujio. Sinabi ng lolo nito na, wala akong duda sa lakas mo. Dagdag pa nito, gusto kong makuha mo ang top gamit ang buong lakas mo. Samantala, problemado naman ang mga kulokoy na to dahil kay Todoroki silang lahat pumusta. Sa madaling salita, kahit ano pa ang maging resulta ay walang magiging panalo ang mga taya nila. Tapos ay naglabas ng karagdagang pagpipilian si Nakakoki at si Nakazono. Ang dalawang bagong pagpipilian ay mula sa second year level, si Ishikawa Yasushi at si Yokoyama Kiyoshi. Ang dalawang ito ay bagong lipat lang sa Oyahai. Sinabi ng namamahala sa eskwelahan ng Oyahai, kahit sino ay pwedeng pumasok dito basta magbabayad lang ng tuition fee. Nang paakyat na sila sa hagdan, ay biglang tumigil si Yasushi. Nagtanong ito kung bakit kailangan nilang umakyat sa hagdan. Sinabi ng tagapamahala na nasa ikalawang palapag ang mga second year. Ano naman ang nasa unang palapag? Tanong naman ni Kiyoshi. Ang unang palapag ay para sa mga third year, sagot naman nito. Biglang natuwa si Kiyoshi dahil dito at nag-aya ito na batiin ng mga third year. Kaagad silang nagtungo sa isang classroom at ginulpi nila ang mga inabutan nila dito. At sinabi ni Yasushi na, magmula ngayon ay hawak na namin ang classroom na ito. Tapos ay sinundan sila ng tagapamahala at sinabi nito na, basta nagbabayad kayo ng tuition fee, malaya kayong gawin ano man ang gustuhin nyo. Lalong natuwa si Kiyoshi. At sinabi nito na, pwede na nating sakupin ang buong third year. Tapos ay tinanong ni Yasushi kung sino ang namumuno sa mga third year level. Sinabi nito na, si Todoroki ng second year level ang namumuno sa lahat ng full-time student. Tapos ay napaisip ito at sinabi nito kay Kiyoshi na, hindi ba't second year din si Tsukasa? Tuwang-tuwa si Kiyoshi at sinabi nito na, oo, pagsabayin na natin sila ni Fujio. Subalit napaisip si Yasushi kung bakit hindi si Tsukasa ang may hawak ng second year. Sa kabilang banda naman, masayang nagkukwentuhan si Fujio at ang kanyang lolo habang namimingwit ito. Isang araw, pag-akyat ni Tsukasa sa rooftop, inabutan niya dito si Yasushi. Sinabi nito na, matagal tayong hindi nagkita. Nasaan na si Fujio? Dagdag pa nito, kahiya-hiya ka. Walang kwentang labanan ka kung wala dito si Fujio. Kami ang magpapabagsak kay Todoroki. Gawin nyo kung ano ang gusto nyo, sagot naman ni Tsukasa. Bago umalis si Yasushi, sinabi nito na, nakakawala ka ng ganang kalaban. Kasabay nito, patungo naman si Kiyoshi sa kinaroroonan ni Todoroki. Pagpasok nito sa kwarto, tinanong ni Kiyoshi kung siya ba si Todoroki. Sinabi ni Todoroki na, sino kang kupal ka? Nagpapatawa ba kayo? Ito ba yung leader ng full-time student? Sambit naman ni Kiyoshi. Nagtawanan silang lahat kaya tumayo si Todoroki. Ang ingay nyo, biglang sambit naman ni Chuji. Ang tanda na ng pagmumukha mo ah.
Dagdag naman ni Shibaman. Wala kayong pakialam, sagot naman ni Kiyoshi. Sinabi naman ni Shibaman na, hindi ka ba masaya na nakita mo kami? Nag-init ang mga tauhan ni Kiyoshi, subalit inawat niya ang mga ito. At sinabi nito na, ibang usapan ang tungkol sa inyo. Banta pa nito, babalik ako kasama si Yasushi. Tapos ay umalis na ang mga ito. Sinabi ni Todoroki na, kilala niyo ba yon? Oo, kilalang kilala namin yon, sagot naman ni Chuji. Makikilala mo din ang iba pang mga bagong full-time student sa mga susunod na araw, dagdag naman ni Shibaman. Kinabukasan, habang naglalakad ang tatlo, nakasalubong nila ang isang nabugbog na estudyante. Tapos ay nagsumbong ito kay Todoroki na ginulpi daw siya ng mga bagong pasok sa eskwelahan. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Shibaman kay Todoroki. Tinanong naman ni Todoroki ang estudyante kung bakit ito nakipaglaban sa kanila. Walang dahilan, sagot naman nito. Inatake nila ako, kaya inatake ko din sila. Tapos ay umalis si Todoroki nang hindi man lang kumikibo. Hindi ba't ikaw ang leader ng mga full-time student? Pasigaw na tanong ng isang estudyante. Bakit nyo pa pinakikisamahan ang ganong klase ng leader? Tanong naman ng nabugbog na estudyante kay Chuji at Shibaman. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Murayama kay Seki na naiinggit ako sa mga bagong estudyante dahil pinagtatalunan nila kung sino ang pinakamagaling at kung sino ang pinakamalakas. Naalala ko tuloy ang aking nakaraan. Totoo yan, sagot naman ni Seki. Nang maging leader ka at nakalaban mo si Cobra ng one-on-one, magmula nun ay tiningala ka na namin. Kaya nagdesisyon kami na maging tagasunod mo. Dagdag pa ni Seki, hindi mo ba alam kung gaano kakalakas sa sword area? Kahit kailan ay hindi ko inakala yon, sagot naman ni Murayama. Tinalo ako ni Cobra. Ang sumunod naman, wala na. Tapos bigla itong natuwa na para bang naisip nito kung gaano siya kalakas dahil minsan pa lang ito natalo. Sinabi ni Murayama na gusto ko ring makasama si Norihisa, subalit wala akong pagkakataon. Mangyayari din yon balang araw, sagot naman ni Seki. Sa kabilang banda naman, may dalawang kulokoy na nalulungkot dahil hindi sila napapansin. Noong mga panahong pinoproblema ng Sano Hoodlum Squad ang pagtatayo ng kasino ng Koryu, ay nasa itokan din ang dalawang ito. Subalit, walang nakakapansin sa kanila at sigurado ako na hindi nyo rin sila napansin. At maliban dun, nasa container yard din ng dalawang ito nang maganap ang malaking laban sa pagitan ng Sword Alliance, Mighty Warriors at Doubt. At ganun pa rin, hindi pa rin sila napansin. Ako rin, hindi ko sila napansin. Gustong gusto ng dalawang ito na mapansin sila bilang kasapi sa Sano Hoodlum Squad. Kaya naman tinawagan nila si Chiharu. Sa kabilang banda naman, palaging magkasamang naglilibang si Fujio at ang kanyang lolo at palagi siyang pinapangaralan nito tungkol sa buhay. Samantala sa rooftop, naiisip ni Tsukasa ang mga pangmamaliit ni Nakagoshi at ni Yasushi. Kasabay nito, naiisip din ni Chuji at Shibaman ang sinabi ng nabugbog na estudyante na kung bakit sinasamahan pa nila si Todoroki. Matapos silang mag-ehersisyo, tinanong ni Shibaman si Chuji kung bakit nga ba nila sinasamahan si Todoroki. Sinabi nito na dahil natalo tayo sa kanya o di kaya dahil siya ang pinakamalakas sa lahat ng full-time student. Pero hindi lang yun ang dahilan, di ba? Sagot naman ni Shibaman at sumang-ayon naman si Chuji. May nabuo na rin na pagkakaibigan sa tatlong ito, kay Shibaman, kay Chuji at kay Todoroki. Sa kabilang banda, dumating na si Chiharu sa Rock Cafe at sinabi nito na, bakit kaya ako tinawagan ng mga kulokoy na yon? Wala naman sila dito. Hindi na naman sila napansin. Kahit kumakaway ang mga ito, ay parang walang nakikita si Chiharu. Kaya naman lumapit na ang dalawa. Sinabi ni Chiharu na, nandito pala kayo. Gustong-gusto talagang mapansin ng dalawang ito dahil kahit kasama sila sa laban ay hindi pa rin sila napapansin. Kaya naman humingi sila ng tulong kay Chiharu. Sinabi ni Chiharu na, okay sige, pero umorder muna tayo. At nagsimula na silang mag-utuan. Samantala, hindi pa rin tapos ang mga kulokoy sa pagpili ng mga kandidato nila kung sino ang mananalo dahil naguguluhan sila kung sino talaga ang nakakalamang. Sinabi ni Nakabayashi na si Todoroki pa rin ang pinakasikat sa lahat. Gulong-gulo na din si Nakakuki. Sinabi nito na si Nakagoshi ang may pinakamaraming tauhan. Si Tsukasa naman ay natutulog at ayaw pang lumaban. Tapos si Todoroki naman ang pinakasikat sa lahat. Tapos ay naglabas ng isang magazine si Nakabayashi at sinabi nito na nandito ang lahat ng impormasyon ng mga kandidato nyo. Baka gusto nyong bilhin to. At binili nga ito ni Seki. At dito ay nalaman nila na si Yasushi, Kiyoshi at Tsukasa ay nagmula sa iisang lugar. Sinabi ni Nakakuki na kung ganun, pwede silang bumuo ng grupo. Lalo pang ginulo ni Nakabayashi ang utak ng mga kasama niya. Sinabi nito na kung ako sa kanila, bubuo ako ng grupo para pabagsakin si Todoroki. Pagkatapos nun, saka kami magdidesisyon kung sino ang pinakamalakas sa aming tatlo. Sinabi ni Murayama na kung ganun, delikado pala ang sitwasyon ni Todoroki. Tapos ay nabuang na si Seki dahil lalo itong naguluhan kung kanino siya tataya. Kasabay nito, patuloy pa rin ang pananakop ng Yasukiyo team.
Matapos ang pag-aalinlangan ni Chuji at Shibaman, sa huli ay patuloy pa rin nilang sinamahan si Todoroki. Sa rooftop naman, nagpakilala si Jamuo sa mga tauhan ni Tsukasa at napangitan sila sa pangalan nito. Sinabi ni Tsukasa na magmula kasi nung bata siya, mahilig siyang kumain ng jam buns, kaya magmula noon ay nabinyagan siya bilang Jamuo. Sinabi ni Jamuo na kaming dalawa ni Tsukasa ay nagmula sa iisang lugar lang. Ayon kay Tsukasa, ang kanilang lugar ay dating tinatawag na Hope Hill. Subalit hindi sumusunod sa batas ang mga nakatatanda at naging dahilan ito ng paglaganap ng krimen. Tapos ay unti-unti na itong nasira at napabayaan. At ang bawat bahagi ng lugar ay nagkaroon ng kanya-kanyang katawagan. Ang Ghost District, Burning District, Murder District, at ang Hanging District. At ngayon ay kilala na ito bilang Community of Despair na ang ibig sabihin ay kawalan ng pag-asa. Dagdag pa ni Jamuo, dahil may kanya-kanya kaming paniniwala at kanya-kanyang ipinaglalaban, ang lugar namin ay nagkanya-kanya na rin. At dito nagsimulang mabuo ang iilang mga grupo. At naging normal na ang paglalaban-laban ng mga grupo sa lugar na yon. Ayon kay Jamuo, ang Yasukiyo team ay nanggaling sa Burning District. Dagdag pa ni Tsukasa, hindi tumitigil ang dalawa na yon sa paghahanap ng mga makakalaban. Kaya nabansagan sila na crazy duo. Tapos ay inaya siya ng mga kaibigan nito na bumuo sila ng grupo para pamunuan ni Tsukasa. Dagdag pa nito, handa kaming lumaban kasama ka. Subalit wala pa rin kibo si Tsukasa dahil wala na itong balak na makipagpalakasan pa. Sa kabilang banda naman, ibinalita na ni Kiyoshi kay Yasushi ang tungkol kay Shibaman at kay Chuji na nagmula naman sa Murder District. Ayon kay Kiyoshi, kagrupo sila ni Todoroki. Tapos ay nagtanong ang isa sa mga kasamahan nila kung ano ang Murder District. Sinabi ni Kiyoshi na ako at si Yasushi ay nagmula sa Burning District. Si Chuji at Shibaman naman ay nagmula sa Murder District. Dagdag pa ni Kiyoshi, maraming beses na naming nakalaban si Chuji at Shibaman. Subalit hindi sila marunong magpatalo. Bakit hindi pa natin pabagsakin si Tsukasa? Tanong nito kay Yasushi. Bakit ba gustong-gusto mong makalaban si Tsukasa? Tanong naman ni Yasushi. Dagdag pa nito, magmula nang makilala natin ang tao na yon, naiinis na ako dun. Madali lang sana naming matatalo ni Kiyoshi si Tsukasa. Subalit kasama niya ang lalaki na yon. Yun ay si Hanaoka Fujio na nagmula sa Hanging District. Dagdag naman ni Kiyoshi, lagi siyang nandun sa tuwing makakalaban namin si Tsukasa. Dagdag pa nito, masyado siyang malakas at mabilis. Sa madaling salita, masyado silang malakas kapag magkasama sila. Silang dalawa pa lang ang nakakatalo sa amin. Dagdag naman ni Yasushi. Sa kabilang banda naman, patuloy na pinangangaralan si Fujio ng kanyang lolo. Tapos ay tinanong siya nito kung meron ba siyang mga kaibigan. Marami po, sagot naman ni Fujio. May iilan dito at meron din sa dati naming tinitirahan. Mabuti yan, sagot naman ng lolo nito. Sinabi naman ni Fujio na, bakit nyo naman po na itanong? Sa buhay, may mga pagsubok ka na kakaharapin. May mga malalagpasan ka. Subalit may mga darating pa na mas malalaking pagsubok na hindi mo kakayanin ng mag-isa. Subalit huwag kang susuko at patuloy ka lang na lumaban. At dahil dito, kusang darating ang mga tao sa buhay mo para tulungan ka. At sila ang mga magiging kaibigan mo. Kaya pahalagahan mo sila dahil sila ang makakatulong mo sa mga malalaking pagsubok na hindi mo kakayanin ng mag-isa. Subalit kung magtutulungan kayo, ay siguradong mapagtatagumpayan nyo ito. Ganun ang tunay na magkakaibigan, nagtutulungan. Naiintindihan mo ba? Tanong naman ng lolo nito at sumang-ayon naman si Fujio. Samantala sa rooftop, binugbog ni Yasushi ang mga kasamahan ni Tsukasa dahil hinahanap niya ito. Sinabi nito na, hindi namin alam kung nasaan siya. Tapos ay dumating si Kiyoshi. Sinabi ni Yasushi na, hindi pumasok sa eskwelahan si Tsukasa. Sa susunod na lang yon, sagot naman ni Kiyoshi. May target pa tayo sa first year na nagngangalang Nakagoshi. Pati na rin ang grupo ni Todoroki. Tuwang-tuwa si Kiyoshi na parang naninigurado ng tagumpay. Tapos ay lumapit si Yasushi sa kasamahan ni Tsukasa at sinabi nito na, kapag nakita mo si Tsukasa, sabihin mo sa kanya na pababagsakin namin si Todoroki kung okay lang. Tapos ay nagpaalam na ito at ito ang nangyari. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga pangyayaring ito ay naganap noong panahon ng End of Sky. Habang nagkukwentuhan ng mga tauhan ni Nakagoshi, natagpuan naman sila ni Yasushi. Kaya binitbit sila nito patungo sa kinaroroonan ni Todoroki. Pagdating ni Kiyoshi sa kwarto nila Todoroki, ay wala siyang inabutan dito. Tapos ay sumunod na din kaagad si Yasushi. At dahil wala si Todoroki, pinagtripan na lang nila ang tauhan ni Nakagoshi. Sa rooftop naman, inabutan ni Jamuo at ni Tsukasa na bugbog sarado na ang mga kasamahan nila. Tapos ay tinanong ni Tsukasa kung sino ang may kagagawan. Ang Yasukiyo team, sagot naman nito. Tapos ay biglang may nagsalita sa mikropono at ito ay si Yasushi. Sinabi nito na, ito ang Yasukiyo team, nakakalipat lang sa Oyahai.
Tapos ay binanggit nito ang pangalan ni Chuji at Shibaman at sinabi nito na makipagkita kayo sa amin sa lalong madaling panahon at kung natatakot kayo, pwede niyong isama ang kaibigan niyo na si Todoroki. Tapos ay sinenyasan nito si Kiyoshi na kunin ang tauhan ni Nakagoshi. Dagdag pa nito, kung gusto niyong pumunta bilang isang malaking grupo, malaya kayong gawin yun para mas madali na para sa amin na sakupin kayong lahat. Narinig ng mga part-time student ang mga sinabi ni Yasushi. Medyo bumilib si Murayama kaya tumaya ito kay Yasushi. Tapos ay ipinarinig nila sa mikropono kung paano nila pinahirapan ang tauhan ni Nakagoshi. Sinabi ng tauhan ni Nakagoshi na hinahamon nila tayo. Tapos ay sinabi ni Yasushi sa mikropono na ang Yasukiyo team ay hindi tatakas o magtatago. Kung sino man ang gustong masaktan, puntahan nyo lang kami dahil welcome kayong lahat. Tapos ay pinatay na nito ang mikropono at nagtawanan silang lahat. Sinabi nito na ngayon ay tatalunin natin silang lahat ng minsanan. Tapos ay sumigaw si Kiyoshi na ito na ang simula. Sa rooftop naman, sinabi ng kasamahan ni Tsukasa na okay lang ba sa'yo na tinatrato ka nila ng ganito? Sa loob ni Tsukasa, nagtatanong ito kung bakit siya ganito. Tapos ay sinabi nito na, okay sige, aalis na lang ako sa Oyahay. Ano ang ibig mong sabihin? Sagot naman ni Jamuo. Tapos ay umalis na ito. Bago ito makaalis ng tuluyan, naalala nito ang mga panahon na kasama pa niya si Fujio dito sa Oyahay. Ito rin ang mga panahon na sinabi ni Fujio na magmula ngayon sa atin na ang rooftop. Sabay silang nangarap na balang araw, silang dalawa ang papalit sa pwesto ni Murayama. Subalit wala na si Fujio sa Oyahay, kaya nawalan na ito ng gana na makipaglaban pa para makuha ang top. Dahil ang gusto ni Tsukasa ay matupad ang pangarap na to na kasama niya si Fujio. Sa isip nito, wala na siyang misyon dito sa Oyahay. Sa kabilang banda, sinabi ni Kiyoshi na sa paraan na to, nalalapit na ang pagharap sa atin ni Nakagoshi. Sigurado yon, pero ikaw ang lalaban sa kanya, sagot naman ni Yasushi. Ang hindi nila alam ay paparating na si Todoroki, Shibaman at Chuji. Biglang napalabas ang Yasukiyo team nang pabagsakin ni Chuji at Shibaman ang dalawa sa kanilang mga tauhan. Sinabi ni Yasushi na, ikaw pala si Todoroki, tapusin na natin to, dagdag naman ni Kiyoshi. Tinanong sila ni Todoroki kung gusto nilang maging leader. Halata naman, di ba? Sigaw naman ni Kiyoshi. Sinabi ni Todoroki na, okay, magmula ngayon, kayo na ang leader. Tapos ay umalis na ito. Para kay Kiyoshi at Yasushi, isa itong malaking insulto dahil ipinamukha sa kanila ni Todoroki na hindi sila karapat-dapat na makalaban siya. Kaya naman gigil na gigil si Kiyoshi at sinabi nito na minamaliit niya tayo. Maliban dun, hindi rin nagpunta si Nakagoshi para atakihin sila at dumagdag pa si Tsukasa dahil ayaw nitong lumaban. Sa madaling salita, parang binabaliwala lang sila ng lahat. Kaya naman galit na galit ito at aray. Tapos ay dumating ang isang babae at sinabi nito na, ikaw si Mr. Kiyoshi, hindi ba? Oo, ako nga si Kiyoshi, sagot naman nito. Tuwang-tuwa ang babae at sinabi nito na, sa wakas nagkita din tayo. Dagdag pa nito, natatandaan mo pa ba ako? Tapos ay ipinakita nito ang kanyang larawan nung medyo bata pa siya. At sinabi nito na pareho tayo ng eskwelang pinapasukan noong elementary pa tayo. Tapos ay nagpanggap na lang si Kiyoshi na natatandaan niya na ito kahit hindi naman talaga. Tapos ay nadulas ang babae at nasabi nito na dati pa ay may gusto na ako sa'yo. Natuwa si Kiyoshi dahil dito kaya pinaalis niya ang mga tauhan niya. Tapos ay inaya nitong kumain sa labas ang babae at nagkasundo naman ang dalawa. Habang naglalakad, parang tinitigasan na si Kiyoshi. Sa kabilang banda naman, kagaya ng dati, habang naglilibang si Fujio at ang kanyang lolo, ay pinapangaralan siya nito at sinabi nito na anumang balakid ang dumating sa buhay mo, kailangan mong malagpasan ang lahat ng ito. Kapag napagtagumpayan mo ang lahat ng ito, unti-unti mong makikita kung ano talaga ang pangarap mo. Tapos ay nagtanong ang lolo ni Fujio kung wala ba itong pasok sa eskwelahan ngayong araw. Nakaligtaan ito ni Fujio, kaya nagmadali itong umalis para pumasok. Isang gabi, habang masayang naglalakad ang mga tauhan ni Kiyoshi, hinarang sila ng mga hindi kilalang kalalakihan. May mga dala itong pamalo at nakatakip ang muka. Napag-usapan ng mga tauhan ni Kiyoshi na maghiwa-hiwalay muna sila at magkita-kita na lang kung saan sila madalas magkita. At ito ang nangyari. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah. Sa kabilang banda naman, inaya ng babae si Kiyoshi na pumasok sila sa isang motel. At dito ay lalong tinigasan si Kiyoshi. Nang makarating sila sa isang lugar na walang tao, sinabi ng babae na, gusto kong yakapin mo muna ako bago tayo pumasok sa motel. Kinakabahan man, dali-dali siyang niyakap ni Kiyoshi. Sa hindi inaasahan, sinaksak siya ng misteryosang babae.
Tapos ay umalis na ito. Habang hinihintay ng dalawang ito ang iba pa nilang kasamahan sa kanilang lugar na tagpuan, narinig nila na mayroong paparating at bakas ang takot sa mukha ng dalawang ito. Subalit ito pala ay si Kiyoshi. Nang makita nila na may saksak ito sa tagiliran, tinanong nila kung sino ang may kagagawan nito. Sinabi ni Kiyoshi na, nilinlang ako ng babae na yon. Sinabi naman ni Shinobu na, ang ibig mo bang sabihin, yung babae na yon ang sumaksak sa'yo? Sino kaya ang nasa likuran ng mga pangyayaring ito? Tanong naman ng tauhan ni Kiyoshi. Dagdag pa nito, siguradong isa siya sa mga taga-Oyahay. Sinabi ni Shinobu na, ipaalam natin to kay Yasushi. Tapos ay pinigilan nito ni Kiyoshi at sinabi nito na, it's more fun in Oyahay. At tuwang-tuwa pa ito. Mongoloid. Habang abala ang mga full-time student sa pakikipaglaban kung sino ang pinakamalakas sa kanila, ito din yung time na hinaharap ng grupo ni Murayama ang mga tauhan ng Doubt at Mighty Warriors. Kinabukasan sa Oyahay, inaasar ni Yasushi si Kiyoshi dahil naloko ito ng isang babae. Tapos ay inangasan ni Kiyoshi ang mga nakatambay na estudyante at sinabi nito na, ano ang tinitingin-tingin nyo? Inawat siya ni Yasushi at sinabi nito na, huwag ka munang magsimula ng away habang sariwa pa yung sugat mo. At isa pa, hindi pa natin alam kung sino ang may kagagawan nito. Tapos ay biglang nagsalita si Nakagoshi at sinabi nito na, kumusta na yung tiyan mo? Mukhang natanggal yung appendix mo ah. Tapos ay nagtawanan ng mga ito at napapaligiran sila ng mga tauhan ni Nakagoshi. Kaya nagkaroon sila ng duda na ang grupo ni Nakagoshi ang may kagagawan nito. Nang mapadaan si Todoroki, nagtanong ito kung ano ang nangyari. Wala ka na doon, sagot naman ni Yasushi. Sinabi ni Todoroki na, mukhang naging busy kayo magmula nung maging leader kayo ah. Sarkastikong tanong nito. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ng tauhan ni Nakagoshi na hindi bagay sa inyo ang mga pangalan nyo dahil ang ibig sabihin ng Yasushi ay tahimik at payapa at ang Kiyoshi naman ay matalino na hindi talaga akma sa karakter ng dalawang ito. Sa kabilang banda naman pag uwi ni Fujio, nabasa nito ang isang sulat na nagsasaad na ang lolo nito ay isinugod sa ospital kaya naman dali-dali itong umalis. Sa kabutihang palad ay inabutan pang buhay ni Fujio ang kanyang lolo at kagaya ng dati, muli niyang binigyan ng pangaral ang kanyang apo. Subalit pagkatapos nito, ay binawian na ito ng buhay. Sa kabilang banda, naiisip ni Todoroki ang mga hamon sa kanya ng grupo ni Nakagoshi at ng Yasukiyo team. Sinabi ni Chuji na walang ebidensya kung sino ang may pakana ng pananaksak kay Kiyoshi. Subalit sa palagay ko, ang may kagagawan nito ay ang grupo ni Nakagoshi. Tapos ay biglang umalis si Todoroki at nagtungo ito sa kinaroroonan ni Murayama. Binati siya ng mga full-timer na parang isang kaibigan. Sinabi ni Murayama na naging matunog ang pangalan mo ngayon dahil sa mga hamon sa'yo. Tapos ay tinanong ni Todoroki kung saan pupunta ang mga full-timer. Wala yon. Wala ka namang kinalaman doon, sagot naman ni Murayama. Sinabi ni Todoroki na magiging mahirap ang mga paparating na sitwasyon kung hindi kita pababagsakin kagad. Sinabi naman ni Murayama na, ngayon na ba? Busy ako. At isa pa, wala akong planong makipaglaban sa'yo. Dagdag pa nito, medyo nakakaboring ka na ngayon. At sinabi pa nito na, sa totoo lang, kailangan mong magbigay ng atensyon sa mga hamon sa'yo. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng mga bagong estudyante sa radio broadcast. Tinanong ni Murayama kung nilabanan ba niya ang mga ito. Sinabi ni Todoroki na, wala akong interes sa mga mas mababang klase. Yun ang kahinaan mo, sagot naman ni Murayama. Dagdag pa nito, bago mo ko hamunin, tapusin mo muna ang mga dapat mong tapusin. At isa pa, tumatanda na kami, kaya wala na kaming panahon para makipagpalakasan pa sa inyo. Subalit ikaw, marami ka pang magagawa at ikaw ang kinikilalang pinakamalakas sa mga full-time student. At kesa maging magulang ka, mas maganda siguro kung ipakita mo na lang ang espiritu ng Oyahay sa iyong sarili. Tapos ay tinawag na ni Seki si Murayama at tinanong nito kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinabi ni Murayama na gusto niya akong makalaban ulit. Tapos ay masayang sinabi ni Seki na nagpatawag si Cobra ng pagpupulong para sa 5 pinakamalakas na gang sa Sword Area. Nagagalak si Murayama dahil dito. Ano kaya ang gustong pag-usapan ni Cobra? Tanong naman nito. Baka magdidesisyon na kami kung sino ang pinakamalakas sa aming lahat. Kaya sabik na sabik ito at nagmamadali silang umalis. Ito yung panahon na inimbitahan ni Cobra ang 5 pinakamalakas na gang sa Sword Area para buuin ang Sword Alliance. Sa kabilang banda naman, pinuntahan ni Jamuo si Tsukasa sa tinatambayan nito at sinabi nito na pumasok ka na sa eskwelahan. Mukha kang empleyado dyan na nawalan ng trabaho. Subalit ang isinagot nito ay walang kwenta ang paggawa ng grupo. Dagdag pa nito, hindi na ako papasok sa eskwelahan dahil nakakainis kayo. Ang sitwasyon sa Oyahay ang nakakainis, sagot naman ni Jamuo. Subalit, hindi ba't nakakatuwa naman ito? Tanong nito kay Tsukasa. Parang bumabalik ang alaala noon sa lugar natin. Ang ibig kong sabihin ay yung palaging mayroong labanan kung sino ang pinakamalakas. Tapos ay naalala ni Tsukasa noong mga panahon na natatakot siya sa magkapatid na Orochi na si Masaya at Shinya dahil halimaw din sa pakikipaglaban ang dalawang ito. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare.
sinabi ni Jamuo na ang Oyahay ang nagpapaalala sa akin sa mga nakaraan na yon at magiging mas nakakatuwa pa ang mga pangyayari ngayon kesa sa nakaraan. Sinabi naman ni Tsukasa na wag mong sabihin ng salitang nakakatuwa kung hindi mo naman kayang lumaban. Dagdag pa nito, hindi mo ba kayang gumawa ng kahit na ano ng mag-isa mo lang? Pinangaralan siya ni Tsukasa at sinabi nito na protektahan mo ang sarili mo. Lagi kang umaasa sa isang grupo dahil hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Sa parehong araw, pinagtawanan si Jamuo ng mga estudyante dahil nagpakulot ito at pinuntahan nito ang mga kasamahan niya. Sinabi nito na, maari niyo ba akong samahan hanggang sa bumalik si Tsukasa? Bakit ka naman namin sasamahan? Sagot naman nito. Sinabi ni Jamuo na, kailangan ko pa ba kayong hamunin sa isang laban? Kung mananalo ako, susunod ba kayo sa akin? Tapos ay inawat sila ng isa sa mga kasamahan nila at sinabi nito na, nakakahiyang sumunod sa isang mahinang katulad mo. Kung ganon, paano natin mapuprotektahan ang lugar na babalikan ni Tsukasa? Tanong naman ni Jamuo. Dagdag pa nito, binago ni Tsukasa ang buhay ko. Isa akong mahinang nilalang na palaging nabubuli at hindi man lamang marunong gumanti. Dahil sa mga pangaral ni Tsukasa, nagdesisyon ako na lumaban. Tunay na kaibigan ang turing sa atin ni Tsukasa. Kaya ito lang ang naiisip kong paraan para masuklian natin yon. Kung tunay na kaibigan ang turing nyo sa kanya, hindi nyo ba ako kayang suportahan para maprotektahan ang teritoryo na babalikan niya? Sa kabilang banda, habang nagkakatuwaan ang mga miyembro ng Yasukiyo team, ay may naghulog ng upuan mula sa itaas at ibinalita nila ito kagad kay Kiyoshi at pinaghinalaan nila ang grupo ni Nakagoshi. Sinabi ni Yasushi na, siguro ay si Nakagoshi din ang may kagagawan ng pananaksak sa'yo. Tapos ay biglang dumating si Jamuo at sinabi nito na, umalis kayo sa upuan ni Tsukasa. Subalit tinawanan lang siya ng mga ito at sinabi ni Yasushi na, seryoso ka ba? Nang makalapit ito, sumigaw si Jamuo at sinabi nito na umalis kayo dyan at ito ang nangyari. At dahil sa suntok na yon, ito ang sinapit ni Jamuo. Nang hahampasin na siya ng tubo ni Yasushi, ay biglang dumating ang mga kasamahan nito at sinabi nito na ano ang ginawa niyo sa kaibigan namin at nagsimula silang umatake. Sa kabilang banda, hindi matiis ni Tsukasa si Jamuo kaya nagtungo ito sa Oyahay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binati siya ni Murayama at sinabi nito na nandito pala ang natutulog na leon. Matapos niyang batiin si Tsukasa, mapapansin niyo na sumasakit ang braso nito dahil galing ito sa isang one-on-one na laban. Ito yung panahon na hinamon niya si Norihisa na kapag nanalo siya ay makikipagtulungan na ito sa Sword Alliance. Nang papaalis na ito, sinabi ni Tsukasa na may gusto sana akong itanong sa'yo. Bilisan mo lang, sagot naman ni Murayama dahil ililigtas ko pa ang White Rascals. Ito naman yung laban na naganap sa abandonadong istasyon ng tren kung saan nakalaban nila ang Doubt, Prison Gang at ang Mighty Warriors. Tinanong ni Tsukasa kung ano ba ang isang leader. Sinabi naman ni Murayama na, alam mo ba ang pinagkaiba ng boss at ang leader? Ang leader ay ang taong nasa top. Ang ibig sabihin ni Murayama, ang number 1 ay ang leader at ang number 2 ay ang boss. Dagdag pa ni Murayama, para kang si Furuya, hindi mo pa natatalo si Todoroki. Nagdesisyon ka na tumigil sa laban. Para mo na rin sinabi na pangarap kong maging number 2. O di naman kaya, naging number 2 ka dahil nabigo kang talunin ang number 1. Dagdag pa nito, kahit ang tanga, alam niya kung alin ang mas mabuti. Matapos niyang pangaralan si Tsukasa, maghahanda na sila papunta sa laban ng White Rascals. Tapos ay sinalubong siya ni Seki at tinanong nito kung ano ang nangyari. Sinabi ni Murayama na baka dumating din sa laban si Norihisa. Nanalo ka ba? Tanong naman ni Nakabayashi. Gamitin niyo na lang ang mga imahinasyon niyo. Sagot naman ni Murayama. Sinabi ni Nakakuki na nakahanda na sa truck si Furuya at ang iba pa. Sinabi naman ni Murayama, tara na at iligtas na natin ang White Rascals. Sa kabilang banda, nagdadalamhati pa rin si Fujio sa pagkawala ng kanyang lolo. Kasabay nito, nagpatulong naman ngayon ng dalawang kulokoy na to kay Tetsu para mapansin sila sa Sano Hoodlum Squad. Samantala, habang paakyat si Tsukasa sa rooftop, nadaanan nito si Nakagoshi na pinapagalitan ng isa sa kanyang mga tauhan dahil ito pala ang nagplano ng pananaksak kay Kiyoshi. Kaya naman galit na galit si Nakagoshi at sinabi nito na, sino ang nagsabi sa'yo na gawin ang mga bagay na yon? Ikaw ang nagsabi sa akin na walang kwenta ang pakikipaglaban kung hindi ka mananalo. Sagot naman nito, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sagot naman ni Nakagoshi, gamitin mo ang iyong kamao. Sinabi ni Nakagoshi kay Tsukasa na hindi ito isang palabas para panoorin. Mas dapat kang mag-alala sa nangyayari ngayon sa rooftop. Kaya dali-daling nagtungo sa rooftop si Tsukasa at inabutan nito na bugbog sarado na lahat ang mga kasamahan niya. Ano ang nangyari sa inyo? Tanong ni Tsukasa. Sinabi naman nito na napakalakas ni Yasushi, kagaya ng inaasahan. Tapos ay tinungo nito si Jamuo. Sinabi ni Jamuo na nagpunta silang lahat dito para tulungan ako. Dagdag pa nito, sobrang sakit ng pakiramdam ko ngayon pero sobrang saya ko. Sinabi ng kasamahan nito na siguradong babalikan pa tayo ni Kiyoshi. Kasama natin si Tsukasa. Sagot naman ni Jamuo.
Sinabi ni Tsukasa na bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Kinabukasan, nagtungo si Tsukasa kung nasaan si Fujio. Nang matagpuan niya ito, sinabi nito na matagal din tayong hindi nagkita. Nakilala ni Fujio ang boses ni Tsukasa at sinabi nito na ano ang ginagawa mo dito? Sinabi ni Tsukasa na may hihilingin akong pabor sa'yo. Makipaglaban ka sa akin kahit minsan lang. Pasensya na, subalit wala ako sa mood, sagot naman ni Fujio. Pakiusap, sagot naman ni Tsukasa, tapos ay umatake na ito. I feel like I'm losing my mind. Sinabi ni Fujio na wag mong sabihin sa akin na hindi kita binalaan. Tumahimik ka at labanan mo na lang ako, sagot naman ni Tsukasa at ito ang nangyari. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Matapos maglaban ng dalawa, sinabi ni Tsukasa na wala talaga akong duda sa lakas mo. Ano ang ibig mong sabihin? Malakas ka din naman, sagot naman ni Fujio. Ang dalawang ito ay matalik na magkaibigan. Sinabi ni Tsukasa na, alam mo ba, magmula nung umalis ka ay hindi na ako nakipaglaban kahit kanino. Sinabi ni Fujio na, sinabi sa akin ng lolo ko, kailangan kong mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay ko. Tapos ay nagpasalamat ito kay Tsukasa at sinabi nito na, maaari lang kitang labanan dahil sa ganitong pagkakataon. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong naman ni Tsukasa. Sinabi nito na, pumanaw na ang lolo ko nung isang araw, subalit okay na ang pakiramdam ko ngayon. Tapos ay tinanong siya ni Tsukasa kung ano ang leader para sa kanya. Sinabi ni Fujio na, yun yung nagsasabi na gawin natin ito, hindi yung gawin mo ito. Bago umalis si Tsukasa, sinabi nito na, hihintayin kita, maaari kang bumalik sa Oyahay anumang oras. Sa Oyahay naman, ito ang unang pagkakataon na sobrang tahimik ng eskwelahan at walang magulong estudyante. Sinabi ng tauhan ni Nakagoshi na, nabalitaan nyo na ba na makikipaglaban ng Sword Alliance sa Koryu? Oo, sagot naman ni Nakagoshi. Dagdag pa nito, pinabagsak ng leader ng Sano Hoodlum Squad ang isa sa mga boss ng Koryu. Sa kabilang banda, sinabi ni Kiyoshi na seryoso ang grupo ni Murayama sa pagharap sa Koryu. Dagdag pa nito, ang level ng pakikipaglaban nila ay masyadong magkaiba. Sinabi ni Yasushi na may tiwala ako sa Sword Alliance. Sa rooftop naman, sinabi ni Jamuwo na kahit kailan hindi pa naging ganito katahimik ang Oyahay. Makalipas ang ilang buwan, natapos ang bakasyon at pasukan na naman. Pinag-uusapan ng mga part-time student kung gaano kahirap at kung paano nila napagtagumpayan ang mga nakaraan nilang laban. Sinabi ni Seki na, nung mga oras na yon, akala ko mamamatay na tayo dahil ang sitwasyon natin nun ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Tumayo si Murayama at sinabi nito na malapit na tayong gumraduate at may mga bagong estudyante na mag-e-enroll. Nag-aalala si Murayama sa Oyahay kapag wala na sila dito. Tapos ay umalis ito at nagtungo ito sa lugar ni Todoroki. Sinabi nito na, pasensya na sa abala. Ano ang kailangan mo? Tanong naman ni Todoroki. Sinabi nito na, gusto ko lang magbigay ng aral. Tapos ay pumasok ito sa radio broadcast at sinabi nito na, ito si Murayama, ang hari ng Oyahay. Lahat ng full-time student, may sasabihin ako sa inyo kaya makinig kayo ng mabuti. Bakit kayo pumasok sa Oyahay? Hindi naman kayo nag-aaral. At pinag-aawayan nyo ang mga maliliit na bagay. Hindi ba't ang paraan na yon ay parang walang pag-asa sa buhay? Sa halip na maging duwag, bakit hindi na lang kayo maglaban? Yun lang palagi ang nasa isip nyo. Ano nga ba ang matututunan nyo sa Oyahay? Kung ang makukuha nyo lang naman dito ay pakikipaglaban. Nahawakan ko ang Oyahay gamit ang aking kamao. Sa dami ng nangyari, pakiramdam ko ay hindi pa rin sapat ang mga nagawa ko. Gustong ipabatid ni Murayama sa lahat ng mga full-timer na ang buhay ay hindi palaging tungkol lang sa pagkikipaglaban at mas mabuti ang magkaisa. At natutunan niya ito sa mga naranasan niya sa Sword Alliance. Tungkol dito, magtipon tayong lahat sa bakanting espasyo sa ibaba. Tapos ay lumabas na ito. Nang magkita-kita sila sa ibaba, sinabi nito na, lahat ng full-time student, makinig kayong lahat. Walang sino man sa inyo ang masasangkot sa mga magiging laban ng Sword Alliance. Umalma man ng karamihan, subalit wala silang magagawa sa desisyon ni Murayama at sa huli ay naintindihan din nila ito. Sinabi nito kay Todoroki na, naiintindihan mo ba? Pinaghiwalay ni Murayama ang full-timer at ang mga part-timer sa kadahilanan na ayaw nitong masangkot ang mga kabataan
sa mga delikadong laban na kinakaharap ng Sword Alliance. Sa madaling salita, inaalala nito ang kaligtasan nila dahil minsan na silang nasangkot sa isang delikadong laban at nadamay na din ang iba pang mga full-timer na walang kinalaman. Ang gusto lang mangyari ni Murayama ay manatiling ligtas ang Oyahay kapag gumraduate na sila. Sumunod na araw, dumating ang isang bagong estudyante para sakupin ng first year level. Siya si Nakaoka. Ang second year level naman ay hawak na ni Nakagoshi. Sa pagkakataon na yon ay nagkasalubong ang dalawa, si Nakagoshi at si Nakaoka. Sinabi ni Nakaoka na pasensya na sa paghihintay. Ang dalawang ito ay magkaibigan pala at magmula nun nabuo na ang Chunchun faction. Ang Yasukiyo team naman ay third year level na ngayon at patuloy pa rin sila sa pananakop. Ang team naman ni Todoroki ay third year level na din at ang nabansagang natutulog na leon na si Tsukasa sa wakas ay nagising na rin dahil sa mga pangaral ni Murayama at ni Fujio at ngayon ay nakahanda na itong lumaban at dahil dito ang mga full-timer ay haharap sa isang matinding labanan. Kasabay nito, nakapagdesisyon na si Fujio na babalik ito sa Oyahay. Dagdag pa nito, wala naman daw mawawala kung magsasubscribe na kayo mga bossing at huwag nyo daw kakalimutang ilike ang ating mga video. Malaking bagay po yan para sa atin mga boss. Yan ang sabi ni Fujio. Dito na po nagtatapos ang ating part 9. So abang naman tayo ngayon sa part 10. Dito na magaganap ang matinding labanan mga bossing. So hintayin nyo yan. Alam ko matatagalan na naman kayo kasi mahaba naman kasi talaga at saka maproseso po, hindi ganun kadali. Kaya sa mga nagmamadali dyan, pwede po kayong sumilip sa ibang channel kung hindi po kayo makapaghintay dito sa channel natin. Okay? Maraming salamat po. Okay? Wash out tayo. Pero konti lang to mga nasa 1, 2, 3. Basta, konti lang to. Okay? Pipili lang ako. Sa susunod naman yung iba. Huwag kayong mag-alala. Malay nyo, matsyempuhan din natin yung mga pangalan nyo. Basta abang-abang lang palagi. Yung iba kasi nagpapa-shoutout pero hindi naman nakikinig kung na-shoutout ba sila o hindi. Okay, simulan na natin. Ayun, wash out kay Sherwin Serapin, kay J. Ram K. Terbas, shoutout din daw sa asawa niya na napakaganda kay Sheila Shielana at sa mga anak niya na si Enzo at Matthew, kay Jos Julian Tabangkura at kay Mastermind, kay The Killer DJ, kay Chester Kanke, wash out din kay RJ Liana, wash out din kay Double X, Spikey 893, Nash Gaming from Kuwait, sa P. Delta Gamma 1953 from Tagum City, kay Wilfredo Galiza or Gualiza, kay ako si G Pride 28, kay Jack Alk, yan, wash out sa inyo. Wash out din kay Kelly Carike. Ayan, ang isa sa mga solid na taga-subaybay. Kay Moyd Ganoy. Ayan, wash out sa'yo, bossing. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko sa pangalan mo. Bilisan natin ang konti mga bossing. Kay Margil Olayer from Paranaque, John Dave Whitey, Pearl Joy Bailon, Archie Agcol from Bukawe, Bulacan, Ravelo Alcantara, Prince Rivera, Kyle Pilapil, kay Bad Boy, kay Bernie Gel, Mind City from Florida Official, Kalibre mo, Nopin Whitey, John Jacob Salameda, Ronald Montes, at kay Edwin Hermo, Andrew Soriano Vlogs, James Leonard Maulias, Kennard Torrejas, Paul Vincent Belandres from Bukidnon, Christian Jonard San Andres, Novales Relano, Jerry Marzan, Raymark Galvez, Mark Christian Martinez, Panda Place, Russell Andrew Navarro, Clifford Larovis, Macloyd TV, Juby Rebucas, kay Joel Garcia Jr., Shamil, Joey Bandilla, Roel Oliverio, Errol Cavilling. Yan na muna mga bossing. Sa susunod naman yung iba. Salamat, maraming salamat. Yung mga hindi pa na shoutout, relax lang muna kayo. May mga susunod pa naman tayo na video. Aabutan din kayo kasi masyado na mahaba kung isi-shoutout ko lahat sa isang video lang. So sa ibang video muna yung ibang shoutout natin At sana nakinig kayo. Maraming salamat. Nga pala, ang mga magaganap na aksyon ay sa part 10. Sobrang importante lang talaga nitong part 9. Kahit konti yung laban, yung impormasyon na kailangan nyo malaman para sa part 10 nandito. And related din naman siya sa part 7, 8, saka sa 10. Kumbaga ito yung hidden information ng 7, 8 at 10. Okay? Thank you. Salamat sa suporta mga bossing.